Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Meron pong pinakabagong inilabas na senatorial survey ang Okta Research na labis pong ikinatuwa ng mga tambalos-los vlogger at supporters na rin ni Kuting, na ayon po yata sa kanilang pag-aanalisa, mga ka-PL, ay iniwan na sa ere ang dating Pangulong Duterte, kaya hindi naisama ang kanyang pangalan sa pinakabagong inilabas nga na senatorial survey ng Okta Research. Hindi ko alam kung sadyang mga tanga o nagtatanga-tangahan lang etong mga tambalos-los vlogger na nagpapakalat na wala na ang pangalan ni Digong sa pinakabagong inilabas na survey ng Okta. Hindi na siya mahal ng mga kababayan natin. Ayaw na sa kanya kasi makulit. Iniwan na siya sa ere. Ayan. Ngayon, mga ka-PL, lilinawin natin kung bakit po hindi na isama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Ito po ang pruweba, ipapakita ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Bago ko po ipakita sa inyo, mga ka-PL, ang mga pruweba, bakit po hindi na isama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte, basahin ko lang po ito. Ayan na, pakita ko na rin dyan. A survey conducted by the Okta Research found that 13 personalities would have a statistical chance of winning if the May 2025 elections were held during the survey period. With ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo having the highest chance. Nangunguna siya. Pero kung nariyan sana ang pangalan ni dating Pangulong Duterte, mga ka-PL, baka pangalawa lang itong mamang ito. Ang tanong, bakit po hindi na isama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte? Mamaya po malalaman natin. Ito pa. The most of them are either current or former members of the Senate. Among those with a statistical chance of winning, 6 are incumbent senators and 3 are former senators, Okta said in its survey released on Tuesday, January 2. Tulfo had a significant lead, with 76% of adult Filipinos saying they would vote for him. Okay. Huwag na natin pag-usapan si Tulfo. Diretso na po tayo dito kay Tatay Digong, mga ka-PL. Ang susunod po nito sana, kung babasahin ko po lahat, ay ang mga porsyento na lamang po ng mga taong babanggitin ko mula 1 hanggang 12 na pasok po sa senatorial survey na maaaring manalo kung ngayon po gaganapin ang halalan para sa mga senador. Okay? O eto po, ipakita ko sa inyo etong top 12 na pasok sa banga. Ika nga kung gaganapin ngayon ang eleksyon. Ayan, mga ka-PL. Siyempre nangunguna si Tulfo. Okay?
Bongo, pangalawa. Pangatlo, si Tito Soto. 4, De La Rosa. 5, Aimee Marcos. 6, Bong Revilla. Sunod, si Francis Tolentino. Si Isko Moreno. Panfilo Lacson. Si Pia Cayetano. Manny Pacquiao. Hindi nawawala, Gito Marbinay. At ang pinakahuli po ay si Lito Lapid. Wala. Ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Okay. Ngayon, eto na po. Ang kapirasong pruweba po na ibinigay po sa akin ng aking kaibigan kung bakit hindi po napasama ang pangalan ng dating Pangulo sa pinakabagong senatorial survey na inilabas ng Okta Research. Ayan mga ka-PL, may nag-comment po. Silipin ko na rin po sa cellphone ko. Ang sabi, provided by Okta, the respondent, provided by Okta to the respondents, tama? Ngayon, ang reply po nitong si Dr. Guido David na mismong taga-Okta Research po, mga kapil, ang sabi niya, yes, the list of names was provided. Ayan. Mayroong nag-provide ng mga pangalan ng kanilang sa kanilang isinagawang pag-survey, mga kapil. Ang sabi naman itong pangatlong nag-comment, why did you not include Rodrigo Duterte? His name may have changed the result. Sa madaling salita, mga kapil, ayon po lamang sa aking pag-aanalisa, ay sinadya na hindi isama ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Dahil mismong ang may sabi po si Dr. Guido David, ang sabi niya, uulitin ko, yes, the list of names was provided. Ayan. Ang tanong, sino kaya ang nag-provide ng mga pangalan na mga binasa ko kanina, mga ka-PL? Sino kaya? Etong malaking mama o etong maliit na mama? Ayaw nilang isama ang pangalan ng dating Pangulo kasi masasaktan lang sila. Commission po ang survey na isinagawa ng Okta Research. Hindi po katulad ng mga nakaraang survey na lumabas na laging nangunguna ang pangalan ni Tatay Digong, yun po ay non-commission. Ibig sabihin, kusang loob lamang po ng isang survey firm na magsagawa ng survey para sa senatorial. Hindi po tulad nitong sa Okta Research, mga ka-PL, merong nag-atas sa kanila na itong mga pangalan na ito, survey mo kung gaano kalalaki ang porsyentong makuha nila. At yun na nga, hindi po isinama ang pangalan ni Tatay Digong. Kaya nasabi nito mga tambalos-los vlogger at ipinakalat nila na iniwan na di umano sa ere si Tatay Digong ng kanyang mga suporta o ng kanyang mga taga-suporta. Mali. Huwag niyong ipapakalat ang maling balita na yan. Dahil kailanman, hindi iiwan si Tatay Digong ng kanyang mga taga-suporta. Tulad ko. Dahil kung isinama lang ang pangalan ni Tatay Digong sa listahan, baka siya pa rin ang nangunguna. Ngayon, ang tanong pa, mga ka-PL, kasalanan ba ito ng isang survey firm o ng Okta Research? Hindi po ito nila kasalanan. Sumusunod lamang po sila sa ipinag-uutos po ng kanilang mga kliyente. Ayan. Commission, meron pong nagpasagawa ng survey. Non-commission is wala. Kundi kusang loob lamang
ng isang survey firm. Ngayon, dahil ayon po sa aking pag-aanalisa, batay na rin po sa mga sinabi ni Dr. Guido David, ito po ay commission. Kasi nga, mayroong nag-provide ng mga pangalan. Ayan. Sumusunod lamang ang Okta sa kanilang kliyente. Ay, ito lang yung mga pangalan na survey mo. Parang may kulang yata, sir, si Digong. Huwag na isali yan. Mangunguna na naman yan eh. Ayan. Okay. Maliwanag mga ka-PL, ito po ay komisyon. At sinadya talaga na hindi isama ang pangalan ni Tatay Digong. Maliwanag kasi kung isinama, baka nangunguna na naman siya. Ayos, pag-aantay po tayo ng isang survey firm na non-commission po. Kasi kapag ka non-commission, para sa akin, walang kinikilingan yan. Lahat. Yan. Maaari pong mailagay ang pangalan. Pero hindi ho natin alam kung sino po ang nagpa-survey sa Okta ng mga pangalan na ito. At hindi rin natin alam kung sino ang hindi nagsama sa pangalan ni Tatay Digong sa isinagawang survey ng Okta. Ulitin ko, hindi ito kasalanan ng Okta Research, kundi sumusunod lamang sila sa gusto ng kanilang kliyente. Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at mahalin po natin ang Pilipinas.